Hi guys, welcome to my vlog. This is me again, Karine, and tonight, yes, it's around 7 o'clock in the evening. So, I'm gonna be talking about our first year here in the US. Yeah, we came here in the US November 13, 2022. So yeah, we're officially a year older here sa US, and I'm gonna share to you our experiences during that time. So, we came here with coming from Dubai. So from Dubai nag-Philippines muna kami para makapagpaalam sa mga kamag-anak, sa mga magulang namin, because we don't know when can we come back in the Philippines. Kasi nababalitaan namin na medyo expensive na yung ticket going back to the Philippines, and hindi naman ganun kadami yung days na pwede namin ibakasyon. Unlike from the Middle East, we can stay in the Philippines for like 45 days to 2 months. Pero dito daw, it's kind of different. Like kung anong PTO mo, which is around 24 days lang ang pwede. So, yun. We came here sa US bringing, honestly, we brought $4,000 only. Yes. $4,000 only. Pero excluding na yung ticket, na bayaran na namin yung ticket. Sa USCIS, sa fee, na parang $260 each. Times 3 kasi 3 kami sa family. At good thing, nung dumating kami, ang Sanford has parang program na may yung mga used winter outfits nila, kino-collect nila from every department, tapos dinadala nila sa isang warehouse, tapos dun ka pwedeng pumunta and get what you wanted. So, maswerte kami at nakakuha kami ng mga items doon. Lalo na sa anak ko. We managed to survive with only $4,000 in our pocket. We used the $2,000 para ipang down ng car. Yes, it's too early. Like, sasabihin ng ibang tao, wala ka pang credit score, bakit kailangan bumili ka na ng car? Malamig na malamig po dito sa North Dakota. At pag wala kang car at asa ka na lang sa Uber or Lyft, maninigas ka sa lamig. Kahihintay ng car. Minsan date sila ng 15 to 20 minutes depending kung anong sitwasyon ng daan. So, tapos wala pa kaming car seat noon. So, may mga ibang Uber drivers na kind enough na nahayaan kami, nakalungi na lang si Zion tapos strap sa seatbelt namin. Pero may ibang Uber drivers talaga na pinabababa kami and won't accept us kapag walang car seat. So, we had to set aside $2,000 para sa down payment ng car. And the remaining $2,000 is what we used for the first weeks na wala pa akong salary. Kasi November 13 kami dumating and my official starting date was November 28. So meron kaming couple of weeks na dun lang kami nag-rely sa. Good thing dito sa North Dakota, hindi ganun ka-expensive naman. Laid back lang to compared sa ibang cities. Pero masasabi ko na mas okay na dito kasi generally it's safe. At first, I was kind of wary na parang anytime may sasaksak na lang sa'yo or sasampal sa'yo, but I haven't met anyone na rude or, yung parang may gagawing masama sa'yo. So, yun. And then, of course, ang daming stress pagdating dito kasi syempre, kailangan may alam na kayo kung saan kayo magsistay. And then, after that, nagsettle kami. Good thing yung company namin has provided us a place to stay. Medyo expensive siya compared kung kami na lang ang magre-rent ng apartment. But then since wala pa nga kaming alam dito sa Fargo, North Dakota, it is good na sila na mismo yung nag-arrange ng place for us. And then the next one will be supplies. Kailangan makapag-grocery, make sure na may gatas kayo. Ano nga ba ang dapat dalhin? So, kung may kids kayo, make sure na dalhin nyo yung gatas at least good for a month na research kung available yung gatas ng anak nyo dito sa Amerika kung saan kayo pupuntang state. Kasi nung dumating kami dito, wala talagang toddler formula na Similac, Total Comfort 2. Wala sila. Ang meron lang sila mga gatas dito is newborn or infant. So, asa na kami sa nido ngayon? At least may nido naman. Pero before talaga, kung magkaroon man ng Enfamil toddler, once in a blue moon na lang yun. Tapos pag nagtingin ka sa Amazon, hindi siya laging available. So I suggest you bring kung anong milk ang ginagamit ng anak mo. And then, of course, yung mga clothes na appropriate sa weather na pupuntahan nyo. And also, tabo.
Yes. Although may mga shops naman na nabibilhan ng anong tawag doon, yung measuring cup na may handle na plastic, yun, pwede na rin yung tabo. So that's what we're using until now. Pero may bidet na rin kami. So nung makaluwag-luwag na, nakabili kami ng bidet sa Amazon and install na lang ng asawa ko yung bidet. So, yan. Mahirap kapag nasanay ka sa Middle East na may bidet lahat ng comfort room. So, yun. Dito, yung comfort room sa mga public places, wala talagang bidet. So, tissue-tissue lang sila. And then, money, of course. And then, place to stay, sabi ko nga. And then, car. So, plan ahead. Mag-international auto source ba kayo? Bank financing? Or, magda-down ba kayo until magkano ba ang kaya nyo i-down? Kasi, pag malaki yung dinown nyo, malaki din yung mababawas sa per month na babayaran. But I can see na worth it. Kasi gamit na gamit talaga namin yung car, especially may anak kami. And we're thankful kasi much comfortable na kami ngayon compared nung nag-Uber kami. And then what else? Upon coming here, of course, you have to process your SSN. Sometimes, hindi siya napaprocess, like sa case ng friend namin na she has to go to the office and fill up this form para ma-process yung SSN niya. So, after 3 days, mayroon na kaming number, and then after siguro mga 4 to 5 days, dumating na yung mismong SSN card. And then for the green card, dumating siya after 60 to 65 days namin dito sa US. But yun nga, tingnan nyo yung previous post ko about lost or stolen green card kasi yung sa asawa ko hindi nakarating sa amin. Kasi nga, di-deliver daw ng USPS pero hindi na-receive ng facility namin. Kasi wala namang banasihan doon. And my last name, yung last name na ginagamit ko is my maiden name, which is Bantugon. So, nagkaroon ng miscommunication na wala si green card. So, we had to process again. So, check my previous video about it. Sana may matutunan kayo about that. And then after that, of course, you have to make sure na napaprocess din yung license nyo. Kung kailangan ng reciprocation or endorsement, gawin nyo na. Kasi my original license or exam was in the state of California. So sa Dubai pa lang pinrocess ko na yung endorsement to Illinois. And then from Illinois to North Dakota, dito ko na pinrocess sa North Dakota, which took me about parang 2 days lang naman ang temporary permit, and then my actual license came nung may SSN na ako. Ayan, nandito tayo sa playroom ng anak ko. This is the second room. So this is the continuation of my previous video na nakita. Yeah, dito sa North Dakota, or I don't know kung sa lahat ng part ng US, kailangan kapag 3 members ng family, kailangan 2-bedroom lang. So, we are renting a 2-bedroom apartment here. Mga around 4 minutes away kay Sanford Medical Center and around 15 to 17 minutes away sa downtown ng Fargo. I was talking about what to prepare before coming here. All the things that I've said, dapat maghanap-hanap na kayo ng apartment as early as you can para mabilis maubos yung apartment ngayon dito, guys. So, mas maganda kung meron na kayong target na apartment, pwede nyo nang kontakin yung mga dapat kontakin. If you have friends here, pwede nyo na silang nakausapin yung realtor para hindi na kayo magtatagal sa mercantile. The good thing naman about mercantile na provided ni Sanford is nasa downtown siya. And lahat ng mga kakailanganin nyo na i-process ay nasa downtown. Which is, kung hindi winter, pwedeng lakarin going to USCIS, going to USPS, lakad-lakad lang, Mars. Of course, you have to prepare yourself. Kasi, ako, na-prepare ko na yung sarili ko. I thought, prepared na ako. I've been to Saudi Arabia, I've been to Dubai, and I thought na heart of a warrior na to, kayang-kaya na natin to, besh. But USA is different. Iba kapag, hindi naman sa language barrier, but then, todo English na to, Mars. Hindi katulad sa Middle East, like especially sa Saudi Arabia na bakyang English lang magkakaintindihan na kayo, or you have to adapt na kailangan matuto ka din ng konting Arabic. Pero dito ko naranasan na medyo umiyak kasi namimiss ko ang Dubai. Naiiyak din ako kasi yung first 6 months ko dito sa US, parang hindi ko alam kung makaka-adapt ba ako sa NICU kasi
parehong-pareho lang naman talaga yung NICU kung saan ako galing at NICU dito. Pero iba yung setup. Like, yung NICU dito, naka-room in yung mga magulang. So, they can come anytime. May mga magulang din na nagsistay sa NICU mismo. Like, para siyang room setup na may mga monitor kompleto ng gamit. Hindi siya katulad nung setup natin sa Middle East na one big room, tapos naka-incubator lang. Tapos pag may dadating na parents, privacy cover lang. Dito, naka-room talaga each baby. Naka-incubator man yan or naka-crib, naka-kwarto sila. May parents man o wala, naka-kwarto talaga siya, Mars. And that's one thing na hindi naman tayo masyadong nakikipag-relate sa mga magulang sa Middle East. Lalong-lalo na sa Saudi Arabia na bihira lang naman dumalaw yung mga magulang. Kung dadalaw man, 10-15 minutes, tas naalis na. Tas mostly, lalo na sa Dubai, mga doktor naman ang kinakausap nila. I love educating nung nasa Dubai ako. Kaso dito, sorry for the noise, naglalaro yung anak ko. Dito talaga iba yung setup. So, yung first 6 months ko, naiiyak ako na parang, itutuloy ko ba? O magre-resign na ako? So, gagawa ako ng separate post about differences ng NICU dito sa USA and versus sa Middle East na pinanggalingan ko. Yung lang, para lang malaman nyo, you have an idea kung ano nga ba ang NICU setup dito sa US. And probably, I will be inserting some clips or pictures ng NICU dito. But sa mga gamit lang din naman, I think we're the same. Minsan nga mas ahead pa ang Middle East sa gamit nila dito. Good thing, ang Sanford, meron silang fellowship for international nurses. So, nakakabanding mo yung mga kapwa mo Pilipino, nakakapag-share kayo ng experiences, at the same time, may support group ka na maaasahan, mapapaghingan ng hindi naman sama ng loob, pero at least may masasabihan ka ng mga nararamdaman mo about sa unit mo. And wala din namang masama if you want to explore another department, diba? Kung gusto mong magpa-transfer to, like yung friend ko from MedSurg, nagpa-transfer siya sa PQ. And yung isa from ICU, nagpa-transfer sa NICU. So, up to you din kung paano ka liligaya, kung saan ka magiging masaya, diba? There are persons naman na pwede mong kausapin about it. And mental health is really important dito sa USA. So, wag matatakot na pumunta dito sa US just because naka-form ka na ng foundation, naka-form ka na ng family sa Middle East. Wag kang makontento sa loob lang ng comfort zone mo. Go for it, girl. Kung saan ka uunlad, where you think everything is possible. So, may mga pros and cons here sa US. May mga bagay na, sana na nasa Middle East na lang ako, mas okay doon. Pero may mga bagay din naman na we are thankful for. Like, yung mga bagay na pinapangarap lang namin noon sa Dubai, meron na kami dito sa US, which is, I think, one of the best things sa US is, yun nga, makukuha mo yung mga gusto mo talaga. It's just that, it takes time din. Hindi naman instantaneously magkakaroon ka ng pera. May period din na kailangan mong mag-adjust. And of course, may period din na parang budgeted lahat. Hindi agad-agad makakapag-travel. Pero darating din yung point na, meron na tayong extra. We can travel, we can go sa mga places na gusto natin. Diba? Dati pangarap lang namin mag-Disneyland. And last year, October, we were able to go there with our friends. And super saya ng experience, guys. Ano pa ba? Mag-prepare kayo ng lakas ng loob, kapal ng mukha, at saka magbaon ng maraming English. Pero huwag kayong matatakot to communicate sa English na alam nyo, kasi very understanding naman sila. Ewan ko lang sa ibang state, pero dito sa Fargo, North Dakota,
napaka-understanding nila. Like, for example, naglalag pa. Like, you're still thinking about the proper word or proper English. Pero okay lang sa kanila. Minsan nga, nag-guessing game kami eh. Minsan, hinuhulaan na nila kung ano yung gusto kong sabihin. Which, nakakatawa lang. So, wag matakot mag-form ng friendships. Kasi, yung mga batchmates nyo na pumunta dito sa US, sila yung magiging first group of friends ninyo. And then, after that, yung mga kanikyo nyo or kapitbahay nyo, yun yung mga magiging friends and family nyo na rin dito. So, sa mahigit na 1 year namin dito sa US, naka-form naman na kami ng mga trusted and reliable friends. Of course, first, initially kasi guys, 40 hours yung kontrata natin. But we have the option to lower it down to 36 hours. And that's gonna be around 3 days per week na work. So, talagang pwede kang maghanap ng part-time dito. Pero, since hindi kami nag-avail ng childcare, hindi namin 3 years old pa lang kasi yung baby namin. So, hindi pa makapag full-time si Matt sa work niya. Good thing, there is Amazon na nag-offer ng flex schedule. Ayun na nga, so sa mga may asawa na napaparating dito sa US, don't be afraid na hindi sila magkakaroon ng work agad. Of course, it's a process. Ulit, diba? Everything is a process. So, once makahanap na kayo ng suitable childcare, then pwede na mag full-time si hubby or yung misis nyo. But sa case namin, hindi ko pinag full-time si Matt kasi nga, ayoko pang i-childcare si Zion kasi hindi po siya makakapagsumbong, guys. Gusto ko, i-childcare ko siya kapag marunong na siya talaga magsalita, to speak for himself. Kasi ayoko yung mga napapanood natin sa mga YouTube videos at saka sa Facebook na inaape and all. So, gusto ko na makita kung anong makapagkwento siya kung anong ginagawa nila sa school or kung nice ba yung mga tao sa kanya, yung mga ganon. So, meron namang flex na schedule ang Amazon. We chose Amazon kasi Matt will be choosing kung anong schedule na gusto niya based sa schedule ko. But, may options din sila na parang weekend lang or weekdays lang, yon. Pero hindi nga kasi dito sa Fargo, sa Sanford, each of us gets parang rotation ng weekend. So, hindi talaga possible na mag-weekend lang na duty si Matt. Siguro kapag nakuha na namin yung magulang namin, baka po pwede na siyang mag-full-time. But for now, ayun. So, don't be afraid na wala silang magiging trabaho dito. Meron, guys. Actually, dito sa Fargo, North Dakota, lahat ng establishments are hiring. Depende na talaga sa inyo kung ano yung mga gusto nyong gawin or pasukin. Pero syempre, wag maging choosy kasi hindi naman agad-agad, excuse me guys, hindi naman agad-agad maganda yung magiging trabaho. Hindi naman agad-agad boss ka, di ba? Lahat dadaan talaga sa ilan. Sorry guys, meron akong toddler na makulit. So, ayun, so may work na si Matt. Ano pa ba yung mga bagong developments? Nakakapag-save na rin naman kami kahit papano. Nabibili namin yung mga gusto namin. Tapos, nakakapag-travel din naman kahit dyan-dyan lang. So, that's the importance din na merong car. Kasi, mabilis kang makakapunta kung saan mo man gustong puntahan. Tapos, lahat naman kasi dito naman sa Fargo kasi, wala din silang public transportation. Siguro, meron silang tinatawag na Matt bus. Kaso, hindi ko siya ma-recommend lalo na pag winter. Pag summer siguro po pwede kaso nadidelay kasi yung Matt bus. And yung ruta niya hindi lahat dito sa Fargo is mapupuntahan. So yun, depende na talaga kung sa inyong budget kumbaga. Pero kami sa $4,000 naka-survive naman. 4,000, 2,000 na down payment sa car. Yung 2,000 na yun parang ginastos namin from November mga 2 weeks or 3 weeks. Tapos nagka-salary naman na ako. Kahit nung nag-orientation phase pa lang, may salary naman na. So, kaya. At kakayanin. Diba? So, we're still in a phase na nag-iipon.
some of our batchmates may mga may house na. So, isa yun sa mga dreams na dapat nating i-aim na magkaroon ng sariling bahay. But then, you also have to keep in mind kung saang state ka ba talaga. I mean, kung saan mo gustong mag-settle down. Kasi, I don't know yet kung paano nag-work yung market dito. But then, magastos kasi kapag ang dami mong mortgage na binabayaran. Like, you have car loan, tapos dadagdag ka pa ng housing mortgage. So, parang, 'di ba? Kailangan magbayad muna ng mga utang, makapag-ipon ng konti, magkaroon ng emergency fund, and from there, pwede na nating gawin kung anong gusto nating gawin or kung anong gusto mong i-purchase, mapa Pilipinas man yan or dito sa US. Families and communities. So, kung meron kayong mga school age na anak, depende yung magiging school ng anak nyo kung saan zip code kayo nakatira. So, kung gusto nyo makasama yung mga kapwa Pilipino nyo, so I suggest na kumuha kayo ng apartment na maraming Pilipino kasi more or less, yung mga anak nila, magiging same lang kayo ng school. But I heard sa friend ko na may school age na anak, kapag sobrang full na ng school na yon, i-refer nila kayo kung saan mang school na malapit sa bahay nyo. So, tapos yun nga, marami namang dito, nag-create na kami ng Filipino community dito. We have Barangay Fargo dito sa Fargo, North Dakota. Na meron silang mga events, lalo-lalo na pag Christmas. And this is a good chance para mag-get together, to get to know everyone sa community. Sino yung mga taong hindi mo nakikita sa Sanford Medical Center. Kasi malaki ang Sanford, guys. Meron silang medical center, meron sila sa Broadway, tas marami silang clinics. So, depende kung saan kayo maa-assign. Ang pinakamalaki is yung medical center, of course. And, ayun. Tapos kung maganda kung darating kayo dito ng summer kasi at least hindi bulky yung dala-dala nyo. Magdala kayo ng mga food na mamimiss nyo. Yung asawa ko namimiss niya lagi yung binislad na puset. So, meron namang tinda dito, medyo pricey nga lang. So, I suggest magdala kayo ng mga pagkain na mamimiss nyo at included sa recipe na ginagawa ninyo. Kasi medyo mahirap siyang hanapin dito sa Fargo, North Dakota. Pero may mga Filipino stores tayo dito. Meron tayong Asian and American Supermarket. Meron tayong Lotus Dragon Supermarket or Lotus Flower Supermarket. Si Kuya Jomar na Pilipino, isa sa mga Pilipino dito, meron silang tindahan sa loob ng bahay nila na may mga goods din. Tapos I saw sa group na Filipinos in Fargo, merong nag-post doon na may tindahan din siya ng mga goods na Filipino products sa bahay din niya. And of course, si Fiona na ino-orderan ko ng puto, meron din siyang mga tindang Tender Juicy, Dunkin' Donut, yung mga goods na sa Pilipinas lang mahahanap. So, if you are also using skincare products na hindi available sa Amazon or kung available man ay napakamahal, I suggest that you bring 3 to 6 months worth ng skincare products. So, katulad ko, nagbabayad pa ako ng mahal para lang makakuha ng Beautyderm sa California. Which is mura lang sana kung sa Pinas ako bumili. Pero since hindi na ako nakapagdala dito, tiis-tiis na bumili sa California. And kung may mga friends naman na pauwi, ayun, pasabay, yun na lang. Kung hindi naman kayo maselan, guys, maraming mga thrift stores dito. Mayroong pang bata, may mga toys. Ako hindi na ako bumibili ng mga mamahaling toys. Doon ako pumupunta sa thrift store malapit dito. Marami silang mga toys na napakaganda pa, pero mabibili nyo lang sa murang halaga. Meron din silang mga damit na yung iba used na. Syempre, kailangan yung pumili which ever suits your taste, pero kung within the budget lang, may mga stores na para sa inyo.
We love going to Burlington, which is parang mga brand new goods naman siya. Pero at a lower price din, mga damit, sapatos, bags, lahat na. But then, ayun lang guys, sana ay okay naman sa inyo ang video na to. If you have any questions, comment down below kung ano man yung pwede kong matulong. If you want some more information about Fargo, North Dakota, don't hesitate to reach out. Magre-reply po ako as long as I can, at kung off naman ako, why not? And if you want another topic for my next video, you have any recommendations or things na gusto nyong pag-usapan, let me know and we'll find a way to do that. One of my projects is to interview my friend na nasa Navy. If you guys are looking for any possibilities na mapadali, na maging part ng Navy or ng Army or ng Air Force, comment down and we'll try to interview one or two of my friends na nasa Navy na, and we'll ask them paano nga ba maging isang Navy man, 'di ba? Or Navy woman. So yun lang. Thank you for watching this video and please like and subscribe and see you on my next video. Paalam!